Magandang oras mga kababayan, mga ka-good news at mga ka-TH. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa Wolf Warrior Diplomacy. Ito yung taktika ng China kung saan ay gumagawa sila ng nakakatakot na grupo ng kanilang hukbong sandatahan at mga makabagong armas daw na moderno na kung saan ay napakarami ito at malalaki. Kaya ginugulat nila ang buong mundo at buong Asya at buong karatig bansa nila ay ginugulat. Itong ginagamit nila na panggugulat na katulad yan sa WPS na pinapadalahan tayo ng pinakamalaking barko nila na pandigma, tinatawag na the monster ship. Yan ang pinapadala nila at isa yan sa taktika ngayon sa episode natin. Ang taktika na yan ay tinatawag na Wolf Warrior Diplomacy. Ito yung lobo, ito yung asong umaatungal sa gabi. Isang wild dog na matapang, di ba? Matapang ang lobo kaya kahit aso ay natatakot dito. Kaya ito ang ginagamit nila na taktika. Tinatawag na scaring or fear-mongering tactics. Narito ang ulat galing sa ating ka-vlogger PMC. People's Liberation Army, hukbong sandatahan ng China, pinakamalaking militar sa buong mundo, suportado ng moderno at advancing armas at sandata, mga malupit na panlaban sa lupa, sa ere at sa karagatan. Gamit nila pambula sa maliliit na bansa, may nuclear-powered submarine, may mga mababagsik na jet fighters at mga tangking pantapat sa pwersa ng mga taga-kanluran. Marami ang sumasamba sa mga komunista dahil sa kanilang Wolf Warrior Diplomacy. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na unti-unting lumalabas ang katotohanan na mahinang klase at madaling masira ang armas ng mga komunista. Ilang taon nang binubulas at sinisiga ng mga inchik ang maliliit na bansa sa Asya kapag nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Gamit ang kanilang militar, ang People's Liberation Army o PLA, upang ipakita sa buong mundo ang kanilang lakas sa lupa, sa ere at sa karagatan para walang umalma sa kanilang pambubuli. Siyempre nga naman, sino ba sa Asia ang lalaban sa mga submarine na may nuklear? Sa advancing jet fighters na kamukha ng gamit sa Top Gun ng Amerika, lalo na yung mga tangking siksik sa teknolohiya. Kaya sa Pilipinas, marami na ang sumasamba sa mga komunista. Ang katwiran ay, lumuhod na lang daw sa China para hindi mamatay. Ayan, totoo yan. Yung nakaraang administrasyon ay lumuhod na eh. Kaya maka-China sila dahil sa Wolf Warrior mentality ng China ay napasok sila sa Matrix. Ano ba itong Matrix? Ang Matrix ay isang imaginary world ng China kung saan sila ang hari sa buong mundo. At sa kanilang imaginary world, tayo ay mga tuta lamang at sila ay mga wolf o mga lobo, asong siga sa kagubatan na umaatungal. Ngunit pala ay hindi totoong wolf o asong lobo itong China. Baka isang asong baliw lang, di ba, na naglalaway sa kalye. Dahil sa itong kanilang mga kagamitan ay marami nga lang. Tinatawag nga na quantity, hindi quality. Marami sila pero walang quality. Kaya yung binibenta nila sa Pakistan at sa iba pang kanilang kaalyado na mga gamit, mga baril ay kinakalawang kaagad at matagal ma-repair ito dahil walang mga pyesa. Made in China. Alam naman natin yan na basura ang ginagawa nila. Kung pupunta tayo sa mga landfill, sa mga basurahan, makikita natin lahat ng made in China products ay hindi talaga nagtatagal. Submarino nila, pag testing pa lang lumubog, 50 katao ang patay. Ano pa? Yung eroplano nila na pinagmayabang nila na nakaraang taon ay palpak. Tangkidigira nila, tumirik, palpak din. Kaya diyan natin mahalata na showing lang, for showing lang ang kanilang ginagawa. Pinapakita nila sa video na talagang matibay sila, mga kung fu master yung kanilang mga sundalo katulad ng sa Koreans,
Pero pagdating sa giyera, anong nangyari sa mga Koreans na katulad sa mga Inchik na gumagamit ng wolf warrior mentality? Namamatay ang mga Korean sa Ukraine dahil sa hindi sila totoong wolf. Sila ay mga daga lamang na nandyan sa giyera. Kumpara sa Pilipino, ay tayo'y battle tested na. Kahit nga dito lang sa atin sa bansa ay nag-away-away tayo, gira-gira tayo sa Makapula, yung mga komunistang rebelde. Kaya tayo yung mga battle-hardened na mga tao ang Pilipino. Kaya wag tayong magpatakot dito sa wolf warrior diplomacy style tactics ng China dahil for showing lang ito, palabas lang, katulad ng sa Korea. Pinapakita sa Korean soldiers na taekwondo daw, bumabasag ng mga hollow blocks. Pagdating doon sa actual na giyera, wala eh. Drone lang, patay na sila sa drone lang. Lalo na kung makaharap nila yung mga Ukrainians na mga veterano sa giyera. Wala, for showing lang talaga yung Inchik saka mga Korean. Kaya tama ang ginagawa ni PBBM na talagang steadfast. Yung diyan lang, nakatayo lang talaga. Hindi natitinag, hindi umatras eh. Sabi ni PBBM, hindi tayo atras kahit isang dipa. Kailangan manindigan ang mga Pilipino, hindi kagaya nung nakaraang tatay nyo, Digunyo. Anong nangyari? Di ba doon pa sumasalot siya kay Xi Jinping sa China eh. Pagdalaw niya, salot ng salot siya eh. Ayan, ang nangyari sa Pilipinas, nagiging probinsya sa panahon niya. Okay, patuloy tayo dito sa video courtesy ni PMC. Pahimatayin ka dahil kabaliktaran ito ng iyong paniniwala. Kung nahihirapan kang ito'y tanggapin, ibig sabihin lang ay ikaw ay bihag sa matrix na nilikha ng China. Ito yung fantasy world o illusory reality o katang-isip na ginawa ng mga komunista kung saan sila ang pinakamalakas na bansa at sila ang siga sa kanto ng buong mundo. Kung isa kang Pilipino na naniniwala dito, isa ka sa maraming nalinlang na mga Inchik at kailangan mo ng red pill para sa wakas, ikaw ay magising. Hindi mo ba napapansin na sa kabila ng ilang dekada nitong pagbabanta na sasakupin ng Taiwan, ayaw pa rin itong sumugod sa napakaliit na isla? Hindi rin ito nakikisali sa labanan sa Ukraine, kahit kakampi nito ang Russia. Ayaw din itong masangkot sa malaking labanan sa gitnang silangan, kahit suportado nila ang Iran. Bagamat may pinakamalaking militar at pinakamalaking navy sa buong mundo, walang digma ang sinalihan ng China mula nang maging komunista ang bansa. Dahil Iyan ay realidad na hindi maitatanggi. dahil lampa. Katotohanang resulta ng red pill. Pero upang mapanatiling bihag ang marami sa kanilang ilusyon at magpatuloy na alipin sa kanilang matrix, kailangang ituloy ang panlilinlang. Sinabi sa Medium bago pumasok ang taong 2024 na gumagamit ang mga Inchik ng tinatawag nilang Wolf Warrior Diplomacy. Ito yung paraan na isinulat ni Sun Tzu, isang kilalang intellectual at war strategist sa China. Sinabi nito na ang the art of war is to subdue the enemy without fighting. Ito ang kahulugan ng wolf warrior diplomacy or wolf warrior tactics na ito'y galing sa isang philosopher ng China, si Sun Tzu, na nagsasabi na pwedeng mong gapiin ang kalaban na hindi ka gumagamit ng lakas, kundi pananakot lamang. Takutin mo lamang na parang lubo. Diba? Alulong ng alulong ka lang at magtakbuhan na yung mga daga at mga unggoy dahil nandiyan na yung lubo. So yan ang tinatawag na wolf warrior mentality, tactics, and diplomacy na ginagamit ng China at ng Korea, ng North Korea para matatakot sa kanila ang buong mundo. Pinapakita sa mga video na ang training nila ay grabe, talagang bumabasag ng hollow blocks, bumabali ng 2x2, pero yun pala for showing lang at hindi totoo. Tinatawag na matrix, imaginary digital world or imaginary world lamang ang ginagawa ng China
At patuloy na patuloy sila sa paggawa nitong pananakot. Kaya diyan sa WPS, kung ano-ano na lang ang pinapadala sa WPS, 200 na militia ships, isang napakalaging navy ships, isang napakalaging coast guard ship ng China. Yan ang tinatawag na wolf tactics or itong wolf warrior diplomacy tactics. Kaya yan, nabunyag na natin dito. Kaya sa nakarinig dyan ng mga general, alam nyo na wolf warrior diplomacy lang ang ginagamit ng China para sila sa manalo sa gera. Pero actually, ang gera ay nasa matrix lamang. Ibig sabihin, nasa imaginary world nila. Ang gera na sila ang nanalo. Sa katotohanan, wala pang ni isang gera sa sanlibutan na sinalihan ng China. Sa Iran, hindi sila sumali, di ba? Amerika sumali, UK sumali. Ang gera sa saan pa ba? Diyan sa Israel. Sinong sumali? Amerika pa rin, di ba? British, UK. Meron bang China? Mabuti pa yung North Korea nagpadala ng army. At least wolf warrior sila. Pero baliw nga lang na wolf, di ba? Walang pag-iisip. Kulang sa training. Kaya yung training nila hanggang video lang eh. Okay, balik tayo kay PMC. O paurungin ang kalaban ng walang labanan. Tinawag na wolf warrior dahil sa ang mga wolves o asong lobo ay mahilig umalulong. Sino mang makarinig ng alulong sa madilim na gubat ay kikilabutan. Kumbaga sa ingay pa lang ay tatakbo ka na para hindi ka lapain. Mahalaga sa mga komunista na ang perception o tingin sa kanila ng mga Pilipino ay parang isang mabagsik na aso. Ayan, Pero iyan ay pagpapanggap lamang. tama. US persists in the Kremlin's opposition. At kung ako naman ang tatanungin dyan, ang tingin ko naman dyan sa mga inchik, kahit na matapang yan, ang tingin ko dyan ay parang abnormal lang eh. Parang mongoloid lang. Ang sarap sampal-sampalin, diba? Ng paa na marumi, yung mabaho na walang medyas. Ay naku na mga inchik yan. Sa mukha pa lang ay walang binatbat eh. Kahit sa boxing nga, wala. Makikita naman natin sino bang nakikita yung Chinese na world champion, di ba? Kasi wala, sa katawan pa lang yan, mga lampa na yan, mga mongoloid yan eh. Hindi lang mongoloid, yung the yellow man, the sick man of Asia, ang sabi ng mga Amerikano diyan. Kaya saan nyo ba makikita? Sa bodybuilding, meron ba? Meron bang Chinese na nag-world champion diyan? Wala. Lalo na sa boxing. Sa martial arts, mga kung fu nila, hanggang movies lang yan. Pero pagdating sa world championship, wala eh. Mabuti pa ang Pinoy, mayroong mga world champion dyan. Sino bang tumalo kay Bruce Lee? Si Trovador Ramos, isang Pilipino. Pero binura nila yun sa record. Kaya kahit si Bruce Lee, tinalo ng Pilipino eh. Kaya wala talagang binatbat yung mga inchik na yan. Igagawin kong ano yan eh. Baka gawin ko yung noodles eh. Pag magkagira ay talagang yayari ako ng maraming inchik. Ay naku ng mga inchik yan. Kaya PBBM, believe tayo, hindi nagpapagulat. Talagang alpha male eh. Kung sila'y lobo, si PBBM ay isang layon na natutulog lang. At kapag ginalaw mo, naku kakainin ka. Okay, balik tayo kay PMC. Napakagaling na vlogger ito. Kung maliit ang paningin sa iyo ng iba, hindi ka rerespetuin. Pero kung mukha kang malakas, katatakutan ka. Iyan ang power of perception. Magmasid ka sa iyong bayan. Kahit payat, pandak o maliit ang isa, ito ay katatakutan kung magpapakitang siga. Iyan ang perception. Kung ang isa ay mukhang matapang, nakakaubos ito ng lakas ng iba. Nasa psychology ng bawat nilalang sa daigdig na kung may peligro sa buhay ay, ito ay kailangang iwasan. Isa ito sa survival instinct ng ating species. Kung isipin, ang pananaw ng mga Pinoy sa mga siga sa kanto ay nahubog sa mga pelikulang Tagalog, kung saan lahat ng babangga sa isang siga ay mamamatay. Kaya ang perception, kapag binangga mo ang mga inchik, mamamatay ka rin. Alam ng mga inchik na kapag ginamitan ng wolf warrior diplomacy ang Pinoy, may mga matatakot at may sasamba sa kanila.
Kaya mula noon gusto Tama. nilang paluhurin sa takot ang Pilipinas nang walang labanan. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang pruweba. Balikan mo ang balita buwan ng Hunyo 2024 kung saan hinabol ng mga inchik ang Philippine Navy at naputo lang daliri ng isa. Kung panonoorin ang video, mapagmamasdan na walang sinaksak, walang binaril, walang sinibat, walang sinuntok kahit isang Pilipino. Naputo lang yung daliri dahil nasagasaan. Puro amba ng itak, amba ng panaksak at puro sigaw, mga bangka lamang ang ginalaw. Naging malaking balita ang kaganapan dahil hindi nakalma ang matatapang na Navy. Iyan ang perception natin sa mga inchik, parang sa mga siga ng pelikula. Kapag umalma ka, mamamatay ka. Iyan ang power of perception. Iyan ang China Matrix. Ito din ang ginagawa nila sa ibang bansa. Inulat sa South China Morning Post pagpasok ng taong 2024 na nagyabang ang China sa Saudi Defense Show. Ipinakita doon ang kakayahan ng kanilang Made in China FC-31 jet fighter. Sa Singapore Airshow 2024 din, sinabi sa Breaking Defense na iniyabang ng China ang kanilang Z-10ME helicopter na may kargang mga rocket launchers. Buwan ng Abril 2024 pa rin, inulat sa SCMP na ipinakita ng China ang pagpapalipad sa ballistic missile mula sa kanilang nakakatakot na nuclear submarine. Pero sa kabila ng pagyayabang ng mga inchik, pagpapakitang lakas at pag-alulong na parang lobo, lumabas ang katotohanan. Sinabi sa Times of India na hindi nasiyahan ng militar sa Bangladesh sa mga binili nilang kagamitan mula sa China. Ayon sa ulat, substandard o mahinang klase ito, pati mga parte ay madaling masira. Ganon din sa bansang Pakistan. Ayon sa Money Control noong buwan ng Hunyo 2024, nadismayado ang Pakistan sa mga biniling armas na made in China dahil raw sa may problema sa kalidad ng military industry ng mga injik. Inulat ng News 18 noong buwan ng Agosto na bargain ang presyo ng mga armas mula sa China. Maliit nga ang halaga, pero malaki ang gagastusin dahil madaling masira. Ayan, katulad din yan sa kanilang mga electric cars. Wala nang kumukuha dahil kung masira ay hindi ma-repair. So ganyan talaga ang produkto ng China by quantity. Paramihan pero hindi maganda ang quality. Alam natin yan, kahit sa mga cellphone, basura kaagad. Mga charger nila made in China, basura kaagad. Kaya ang ginagawa nila mga basura maraming ang armas pero hindi na yan puputok. Puputok yan sa una pero pangalawa hindi na. Kaya pagdating sa gera ay iiyak yung mga inchik na mukhang mongoloid, di ba? Ay naku, yung mga inchik na yan nagkamali ng binangga yung binangga nila yung mga siga to mga Pilipino inatakot tayo kasi ginamitan tayo ng wolf warrior tactics at mentality at diplomacy. Yung pinapakita ba nila na mas malaki ang kanilang ballistic missiles, mas malaki ang kanilang barko, mas marami silang militia ships, kaya sa WPS natakot tayo Alam natin yan, natakot ang ating mga US Navy at PCG. Kung hindi nga lang nagsabi ang Amerika na sige, kami ang bahala. Kami ang bahala sa inyo. Kapag ginalaw kayo ay talagang pasabugin nila ang China Kaya yan, kapag nandyan ang Amerika, nandyan ang mga Navy ships ng Amerika, magtakbuhan Biglang mawawala yung mga monster daw nila na barko. Yung monster ship nila, ay naku, ano ba kayang laman yan? Baka mga noodles lang. Itakot ka agad ang ating Coast Guard. Ngayon na alam nyo na yan ay wolf warrior diplomacy lamang, ay wag na kayong magpatakot-takot sa kanila. Wag na kayong matakot. Iisipin nyo na kayo ay King Cobra at yung kalaban nyo ay sawa lamang, di ba? Isang sawa versus King Cobra, walang kapanalo ang sawa kahit na malaki na sawa yan. Kasi ang King Cobra ay malupit Alright, tapusin na natin ang video courtesy of PMC. Sinabi din sa National Interest na ang problema ng mga inchik sa kanilang F-35 fighter ay mahirap lunasan dahil sa kakulangan sa materyales. Pero hindi lamang ang Air Force dahil buwan ng Setyembre, binalita sa Reuters na nakumpirma na yung ipinagyayabang na nuclear-powered submarine na made in China ay lumubog.
Base sa NDTV, Buti nga. 55 ang namatay sa trahedya. Hindi lang rin ang Navy ang may problema. Sa Defense Security Asia, ipinahayag noong buwan ng Nobyembre na sa isang demonstrasyon, nakakahiyang tumirik yung isang tangkeng ipinagmamagaling ng mga inchik na siksik daw sa makabagong teknolohiya. Unti-unting nasasaksihan ng buong mundo na ang kinatatakutang alulong ng mabangis na lobo ay isa lamang panloloko. Peligro sa seguridad ng kanilang bansa ang mga armas na made in China dahil sa kahit makabago ang teknolohiya, mahinang klase ang pagkakagawa. Sa madaling sabi, ang wolf warrior diplomacy ng China ay hanggang alulong lang upang sila ay katakutan at hindi umalma ang mga bansa. Kaya kung nabihag ka sa Matrix o mundong katang-isip ng mga komunista, ito na ang iyong pagkakataong kumawala sa maling paniniwala. Ayan, so kayo ba, mga kababayan, ay nakulong sa matrix ng China? Kayo ba ay natakot? Katulad ni Digong, na sabi niya ay huwag tayong makipaglaban dyan. Katulad ni Enrile, sabi ay bakit kayo makipaglaban dyan? Wala tayong laban dyan. Ayun yung natakot. Yun yung napasok sa matrix ng China. Yun ang natakot sa kanilang tinatawag na wolf warrior tactics and diplomacy. Si Enrile, si Digong, at yung iba pa natakot sa China, si Robin Padilla, napasok nila ang matrix or imaginary world ng China. Alright, so hanggang dito lamang ako. Sa mga gustong mag-comment, feel free to comment down below sa ating comment section. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam at ingat kayong lahat.